mahaba ang ating kwentuhan, mga ka-chatters. So far, we have talked about CFAM, its mission, its objectives, and some of its ministries and charism programs. We have also described basic Filipino family values and how these were affected by various factors in today's digitalization age, with cyber threats against children proliferating in the internet. Jessa, my colleague from IJM, cited the impact of OSAEC on families. So, let us discuss in this segment how to reconnect and rebuild family relationships after the sanctuary of love, peace, protection, and nurturing was destroyed by abuse, neglect, abandonment, and exploitation. What can be done to rebuild our family values system? Ang habol natin, paano ibabalik yung pagiging gabay ng magulang? Paano ibabalik yung respeto sa mga bata? Paano ba natin, ang word nyo kanina, reconnect. Mahalaga yan. Tawag doon ay bonding. No? Kailangan natin yon. Na tinawag tayo na magkaisa. Hindi yung fragile na unity, hindi yan. Pero yung totoo na pagkakaisa. Nakikita ko nga na mahilig sa pag-aalaga ng pusa yung mga tao. Ano pa nga yun, mini-wheelchair pa yung mga bata para mga babies, di ba? O kaya, tapos yung mga pusa, mga ganyan, yun, tuwang-tuwa nga sila, o mga leon, o mga tigre, o mga gorilla. Tuwang-tuwa nga sila na magkaisa, gano'n, para may bonding. Ngayon, kailangan ibalik yun. Reconnect ang tawag doon. Basic connection. Doc Mir, na kayo po, ano po thoughts niyo about? Napakahalaga na ibalik yung self-esteem ng family. Hindi lang isa-isang miyembro, pero yung buong pamilya, kung gusto na nilang magbago. Kasi nasira yan napahiya sila at yung sinasabi nga, maski yung barangay ay dinidinayan kasi nakakahiya, bakit nangyari yan dito sa barangay namin na hindi ko alam. I would like to be a little technical kung pwede. Dito sa CFAM, ang ginagamit naming approach, ang tawag namin is BPSS. Biological, The body. Sa body, we believe that the body and mind are connected. Merong connection. So, the P is psychological, kung kailangan ng interventions ng psychologist, like working on the trauma. And then the S is social. So humahanap kami ng pamamaraan na magkaroon sila ng relasyon, hindi lang within the family but outside of the family that can be supportive of them. And then yung second S is spiritual. So parang mas holistic yun hindi lang isang bahagi ng tao ang kailangang hilumin, kung hindi yung kabuuan ng kanyang pagkatao. Thank you po, that's beautiful, Doc Mirna. Finally, ikaw, Jess, anong masasabi mo dito sa akin? Yeah, I can relate to you, Dr. Mirna, na importanteng may kaalaman, pinag-uusapan natin yung trauma. Totoo siya, hindi siya rare. Trauma is real. So kung alam natin yung trauma, alam natin yung impact nito sa mga bata, nagkakaroon kasi siya ng epekto sa normal development ng isang bata, mas maiintindihan natin kung paano natin mamahalin itong mga survivors na to, itong mga bata na to. Kasi magpapakita sila ng kakaibang behaviors na para sa atin ay hindi normal. So doon pa lang kailangan papasok na yung compassion, yung understanding, kasi meron silang adverse childhood experiences. And sabi ng mga experts dyan, ang mga batang na-expose sa ACEs or adverse childhood experiences, prone silang magkakaroon ito ng epekto later in life. So kahit na ang gaganda ng services or alam mo yon, ang gaganda ng binibuild natin sa kanila ngayon pero hindi natin na iintindihan kung saan yun nanggagaling. Posibleng makita natin yung epekto nito kapag adult na sila. I like the words of Kevin Campbell, isa siyang family finding expert sa US. Sabi niya, if you can learn something from the mistakes of United States, yun yung you can spend millions of dollars,
sa pagbibigay ng serbisyo sa bata. Pero kapag wala na sila sa shelter, sa residential facility, na age out na sila or parang nailabas na sila, pwede silang maging homeless. Pwede silang mabiktima pa din. So nakakalungkot kapag ganun. Kaya kailangan nating i-intensify yung sinasabi nyo, Father, yung intensify natin yung community-based support, yung holistic ba, yung involvement ng bawat isa, yung spiritual aspect. 'Di ba? Posibleng hindi nila alam na meron palang magagawa. Alam mo yun, posibleng hindi sila aware na pwede pala silang tumulong. We need our voices, we need each other para nang sa ganun, malaman nila there's a problem. We need to advocate lang. We need to send or communicate na ito yung problema, ito yung epekto ng problemang to sa mga bata at kabataan. And posibleng maapektuhan yung future nila. Posibleng may mga expectations yung adult sa kanila na dapat nag-aaral ka, dapat successful ka. Pero kung babalikan mo yung mga adverse childhood experience nila, mahirap. Especially sa lens ng mga social workers, psychologists, naiintindihan namin. Pero sa mga ibang tao na wala namang background na kagaya ng meron sa amin, baka ma-misinterpret nila, ma-mistreat nila yung bata, mag-cause ng more harm sa kanila. So I'm glad we're having this conversation. Indeed, indeed. Brother Gael, one episode is not enough to discuss our topic today. Ang daming napakagandang mga insights, wisdom from our guests today. Yeah. We can go on and on, but we must end this segment na. We can have a request for final message for everyone para po sa bawat isa at para na pwede po nating ibigay sa mga ka-chatters. I think I just want to take this opportunity to thank Cyber Guardians PH for organizing this. I'm glad to be here. I'm glad to share my perspective, yung experience namin sa IJM, especially doon sa aftercare side. And this is really a relevant and timely discussion. Yung ginagawa po natin ngayon ay posibleng malaki din yung epekto para sa mga nanonood, baka ngayon, no, kung sila'y nanonood. So maraming salamat po Cyber Guardians PH for having me here. Ako nagpapasalamat din sa pagbisita ninyo dito sa aming center at nabigyan kami ng pagkakataon na ipaalam sa inyo kung ano yung mga ginagawa naming misyon. Ang gusto ko lang pong ibahagi sa lahat ng nakikinig ay ito ay sinabi ni C.S. Lewis. Ang sabi niya, hindi ko ma-quote verbatim, pero ang sinasabi niya, yung nangyari na noon, hindi na natin mababalikan, pero pwede tayong magsimula ngayon kung ano ang ating gustong puntahan. Merong sapatos, ang pangalan niya A6, hindi ko lang kung alam yun, Japanese shoes, no? Pair of shoes. A6, ibig sabihin nun, anima sana in corpore sano. Okay, ibig sabihin lang nun, anima is spirit. Ibig sabihin, a healthy spirit in a healthy body. O kaya, tawag nila, mens sana in corpore sano. Ibig sabihin nun, a healthy mind in a healthy body. So ngayon, di ba, pinag-uusapan yung mga mental health. Law na ngayon, di ba? Mga ganon. Okay. So ibig sabihin, dugtong-dugtong ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Anong ginagawa sa katawan? Sabi nga nitong si Van der Kolk, no? Isang famous sa trauma, sabi niya, the body keeps score. Kumbaga, anong naranasan ng katawan, hindi yan malimutan. Nandyan siya, no? Pero, ito yung isang natutuhan ko. Merong isang nag-guest sa Playboy magazine. Hindi niya akalain magiging superstar siya, hindi lang sa Europe, pero sa Pilipinas. Parang sabi niya, ito, mga to, nakita ang aking puwit, mga ganon. Naging Playboy, siya. Model. Pero alam niyo kung anong ginagawa niya ngayon? Sabi niya, hindi ako masaya sa ginagawa ko nito, sabi niya. Tapos siya ay ngayon nag-aral ng clinical psychology. Tapos ngayon nagtuturo pa siya. Gano'n. Hindi ko nasasabihin yung eskwela. Pero yun ang pinagdaanan niya. No? Meron pa palang pag-asa yun. Pero sa palagay ko, siguro nakita niya yun kasi tumitingin sa kanyang buhay. Nagninilay. Gano'n. Okay, last na lang.
Sabi nila, bawat santo may nakalipas. Bawat makasalanan, meron siyang kinabukasan. Yan. Saint Augustine. Every saint has a past, but every sinner has a future. Yan. Kaya sa atin, gaano man kahina ang ating mga pinagdadaanan, sa ating kahinaan, meron pa rin tayong lakas. Ganun. Who knows? Ito nangyari sa ating bayan, lalakas muli tayo. Ganun. Maraming salamat salamat. po sa lahat po ng bawat isa. Kami po ay magbabalik.